Ewan ko po kung siyang hahawakan, ano, hindi natin masabi itong takbo ng utak ng administrasyon na to. Ngunit kung inyo pong susuriin, mahihirapan po si Senator Risa Ontiveros. Tingnan niyo po ang kanyang political career. 2 beses pong tumakbo yan ng senador. Olats. Yung pangatlong beses niya, nanalo siya. Kaya lang, siya ay number 11 out of 12. Ang number 12 noon ay si Laila De Lima. Then, re-election, can you imagine, nakaupo na siya. Siya ay na-expose na. At nagkaroon na siya ng maraming exposure, maraming pondo. Pero, nung lumaban siya uli for election, bumaba palalo ang rating niya. 12 out of 12. Paano kang mananalo ng 1:1 sa napakapopular na tao kung ikaw, isa ka lang out of 12 na pagpipilian, kulelat ka pa. So yun lang ang isipin natin sa chances ni Risa Ontiveros Aray ko. Ang hard mo naman magsalita, Tony. Hindi, totoo naman po, totoo naman. Hindi sa harsh tayo, kaya lang, talaga naman kung sa isang tao na 12 tao ang pipiliin, hindi pa nga siya nauna o pangalawa huli pa siya Muntik na nga siyang makalimutan Attorney, dugtungan ko paano? Kasi ngayon, katakataka talaga na bakit sobrang tahimik ni Risa Ontiveros sa pagiging mastermind di umano ni Martin Romualdez at Marcos Jr. sa nakawan sa flood control. Bakit kaya, no? Kasi ang ano yan kapag syempre po, ano, alam nyo, putak agad yan sa tingin ko ano yan she's posturing na siya ang gawing standard bearer ng administrasyon sa 2028. Kasi sa nakikita ko po, wala pong malakas na maaaring itakbo ang administrasyon sa 2028 kung hindi nila madidisqualify si Sara Duterte. Kaya ang nakikita ko pong nagpo-posture dyan, ito yung opinion ko lamang naman, hindi ko sinasabing ako ang pinakamagaling na political analyst. Kasi yung very much abused yung designation of political analyst Pati si Richard Heyderian, pati si Falsis nga ay sinasabing mga political analyst sila. Kaya lang, with emphasis on the word anal. Oo. Itong dalawang ito, si Richard at saka si Falsis, Anyway, yung sila po yung administrasyon ay nagpapalipad ng sinasabing trial balloon kung sinong tingin nila ay pwede nilang gawing manok sa 2028. So nandyan si John Vic Remulla na sinabi na siya'y tatakbong presidente. He's Si Mr. testing the Vision. waters. Andyan si Risa Ontiveros. So tinitingnan po niya. She is posturing, kaya siyempre, hindi ka pwede mag-posture kung lalabanan ng may administrasyon sapagkat ang gusto nga niya ay siya yung gawing official candidate ng administration sa 2028. What do you think kung magsasanib puwersa yan? Kasi yun yung sinasabi nila I can slay or we can slay VP Sara sa 2028 kung magsasanib puwersa. So sa tingin mo magkakaroon ng Ang isang... problema, kahit magsanib puwersa po sila, hindi ubra. Kahit saniban pa sila ni Satanas, palagay ko, hindi sila ubra. Grabe yun. Mabalik pala tayo, attorney, doon sa sinabi mo kanina tungkol doon kay Bong Revilla. Kasi kamakailan, nagsalita ang, I think, DOJ at sinasabi nila na inaantay nila yung recommendations ng Senate Blue Ribbon Committee para makapag-file na sila ng mga kaso. Bakit wala pa pala yung recommendations ng Senate Blue Ribbon Committee? Bakit naipakulong ito si Bong Revilla? Ibang kaso po kasi ito malversation po ito na ang batayan naman nila, ito nga, nagtataka pa rin ako rito sa DOJ. Ang batayan pa po nila ay yung testimonya ni Undersecretary Bernardo without any collaborative evidence. Walang corroborative evidence. Ito, alam niyo po, sinabi ng Korte Suprema doon po sa kaso ng Tamargo na meron pong doktrinang res inter alios acta. Ibig sabihin, the acts of a third person cannot bind you. Ano pong ibig sabihin nito? Kung bakit nagkaroon po ng itong doktrina ang ating Korte Suprema. Ito po kasi, delikado po kasi kung yung isang tao na magkukumpisal na gumawa ng krimen at magtututuro ay basta-basta paniniwalaan. O let us say, meron po akong pinatay na tao.
let's say na ang pangalan ng taong yon ay Bongbong. Hindi naman si Pangulo yun, siyempre. And ano lang, palayaw lang yun ng tao. Ibang tao yun, ano? Pinatay ko. And then nahuli ako. And then sasabihin ko, pinatay ko nga po si Bongbong. Ngunit, pinapatay sa akin ni Boss Data. Inutusan ako, binigyan ako ng 100,000 piso, kalahating milyong piso, binigyan ako ng barel, kaya pinatay ko. Oo. Then sasabihin ko, gawin niyo unang pumatay. Pag nahuli, magtututuro. Diligtas na siya, state witness siya, hindi siya makakalaboso. Diligtas na siya. So, ganun po yung doktrinang yun. Delikado po. Kung isang tao lamang at walang ibang ebidensya ang nagtuturo. Sa nakikita ko po rito sa pinakitang ebidensya kay Bong Revilla, wala nga pong mga project proposal, walang audit report. So paano yung sasabihin may malversation of public funds? Ito po pa, yung testimonya ni Yusek Bernardo, ang sabi niya, binigyan daw niya ng pera si Bong Revilla bilang advance. Advance. Kung advance yon at wala pang proyekto at i-release pa lang yung pera, ngunit ito ay advance, yung binigay niyang pera ay hindi po public funds yun. Maaring pera niya yun, maaring pera ng ibang tao, but definitely it will not fall under malversation of public funds. Kung sabihin na nating totoo nga yung sinasabi ni Yusek Bernardo, binigyan niya ng pera para magkaroon ng project, that is at most bribery na bailable offense. Hindi dapat malversation. Pero mapunta na tayo since nabanggit mo na yung pangalang Bongbong. Magpunta na tayo doon sa pagkakadismiss ng or pagbasura ng impeachment complaint. Yung dalawang impeachment complaint against Bongbong Marcos. Anong masasabi nyo? Sa tingin ba ninyo inabogado siya ng mga taga-kongreso? Ay, expected naman po natin yun kasi unang-una, yung kay Attorney De Jesus, with all due respect, talaga naman pong manipis literally and figuratively. Manipis po at talagang walang, may mga allegations siya roon at kaya't nasabi ng committee na it is based on hearsay, etc. Walang mga ebidensya. Medyo chubby si ano. Medyo Attorney parang ako na nagkakalita, ano? Oo, paputol-putol ang boses niyo, attorney. Nandyan pa ba si attorney? Antayin lang natin. Baka nandyan medyo naputol-putol lang. Pero habang wala pa si attorney,